umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po ba'y handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Sige nga po, pwedeng patapik ng mga katabi natin. Sabihin din, nagagalak akong makita ka. Amen. Alam kong nagagalak din ng Panginoon kasi tayo'y nandito upang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, bago pong lahat, basahin po natin sa awit 95, verses 1 to 6. Yan, ang awit ng pagpupuri kay Yahweh. Verse 1, sabi po doon, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang batong purihan. Atin niyang handugan, masayang awitan. Verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Verse 3, sapagkat si Yahweh, amen, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dino Diyos. Verse 4, nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Verse 5, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Verse 6, tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa ating may lalang. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tayo lumapit sa Panginoon. Tayo'y malayang lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang Diyos ng mga Diyos. Ang Hari ng mga Hari. Hallelujah. Walang katulad. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, thank you for another day, another opportunity, Lord, upang kami makapaglingkod, makaawit, makasayaw. Ika'y masamba namin, Panginoon. Thank you, Lord, na kami iningatan mo, Panginoon. Nandito kami ng ligtas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And we pray, Lord, we surrender this service to you, Panginoon. Wala itong sense, Lord, kung wala ka, Panginoon. Kaya Holy Spirit, be with us today. Be with us. We welcome you in this place, O God. Move in this place, Jesus. Gawin mo ang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa, Lord, gumalaw ka, Panginoon. We surrender everything to you, O God. Mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa pagtatapos, ikaw ang gumalaw. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. Ang ngalan mo lang ang siyang maitaas sa lugar na to, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We're sorry, Lord, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord. Sinasadya man hindi, Panginoon. Pero Lord, we pray na hindi ito maging hadlang upang mabigay namin ng papuring nararapat para sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Renew our hearts, renew our minds, Jesus. And Lord, as we sing, we declare your healing in this place, your victory in this place, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, awitan natin ng Panginoon na may pasasalamat, may galak sa ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah.
papuri, pagsamba, tangis sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Awitan natin ang Panginoon. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ikaw lamang Panginoon, ika'y papupurihan, O Lord, pasasalamatan magpakailanman. Bisan pa, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Yes, God. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, Lord. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba na mahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o pag-ibitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Woo! Worship you, God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong katapatan, Lord. Sa iyong mga pangako, Lord. Kaya patuloy kami magtitiwala sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Sa anumang panahon, sa gitna ng kahirapan, hallelujah, kami magtitiwala sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Wala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa, ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang
Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila, Lord. Hallelujah, Jesus. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ang ngalan mo ring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
katulad mo. Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailanpaman. O Diyos, walang katulad mo. Yes, God. Walang katulad mo. Yes, God. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailanpaman. O Diyos, walang katulad mo. Ito natin ang Panginoon. Walang katulad mo. Yes, church, let's sing to the Lord. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailanpaman. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailanpaman. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Jesus, wala kang katulad. Sige, church, let's sing praises to the Lord. Awitan natin ang Panginoon ng mga awit, ng mga papuring nararapat para sa Kanya. Oh, we worship you, oh God. We glorify your name in this place, Father. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy, oh God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, we glorify your name, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na wala kang katulad, oh God. Ikaw ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Lord. Ikaw ay tunay na tapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, Lord. Dakilain ang ngalan mo sa lugar na ito, sa aming mga buhay, na aming mga labi, ng aming mga puso at isipan. Let every part of us worship you, O God. Let everything that has breath praise your name, O God. Hallelujah, hallelujah. We will continue to declare your goodness, Father. Your victory over this place, O God. Mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa pagtatapos, we know, Father, na may gagawin ka, O God. You will change lives. There will be healing in this place, Panginoon. There will be transformation in this place, O God. Hallelujah, Jesus. Move in this place, Holy Spirit. Move as you please, Lord. Gawin mo ang nais mo. Ang nais mo, Panginoon, ang siyang mangyari, Lord, O God. Di ang nais sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Maging sa maghayag ng iyong salita, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang mahayag na kanyang mga labi. Ang pangalan mo lang ng maitaas sa lugar na to, Panginoon. Wala nang iba.
Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, Lord. Sa iyo lamang ang lahat ng pasasalamat. Hallelujah, Jesus, sa lugar na to. Hallelujah. Let everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sige po. Let's give Him the praise that He deserves. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Are we blessed, church? Hallelujah. Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po. Dahil bago po tayo mag-move forward, sige, batiin po natin ating mga kapatid. Umikot po tayo. Ibahagi po natin ang presensya ng Panginoon sa bawat isa. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Sige, purihin po ang Panginoon sa palakpak pa para malakas para kay Jesus. Hallelujah. Hindi po ako magpe-preach today. Ako yung natasan lang po para ipakilala. Biglaan po. No? Sino po ang maligaya na nandito siya sa tahanan ng Panginoon? Hallelujah. Handa na po ba ang lahat sa salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito? Amen. So kaya kung tayo po ay handa na, ang ating pong tagapagsalita po ngayon ay hindi naman po iba. Dahil ako po naatasan upang introduce ang ating preacher for the day. At ang ating preacher ay, sabi ko nga kanina, hindi po naman iba dahil since day one po ng ating simbahan, siya po ang isa sa naging haligi. So, I am blessed and I am honored to introduce our speaker, our former pastor, our former officer in charge, no, nung simbahan po ay, nung nandito Pilipinas, no, siya po ang humawak. At isa rin po siya sa naging haligi ng ating worship team. Siya po na maligaya, nandito siya today. Hallelujah. So, without further ado, I want to introduce our speaker today, Pastor Joey Garcia. Amen. Napakatanda ko na po pala. Haligi daw. Pundasyon. To give you a little bit of a background, I've been here since simula po nagsimula ang church, I guess, 2003 sa Astroville pa. And isa pong kagalakan na dati nando sa Annex A ba yun? Building A. Dati doon sa Building A. Okay. Yun po yung I remember that was 2019, I guess, nang huli po ako nakapag speak sa church, and I think that was December 2019 before COVID. And ako po yung nagagalak na although may haligi pa rin sa gitna ng akala ko kasi pag pinakita sa akin kasi yung picture parang parang open na open eh. Sabi ko, parang ganun rin pala. Ginawang lang, kulay puti. Dati dilaw kasi, parang elementary school. Ngayon, private school na tayo.
Anyway, purihin po ang Panginoon dahil ako po ay nagagalak. May mga bago pong mukha. Siguro po yung iba po hindi po ako kilala. Ako po ay tingnan nila akong brother, wag naman ng pastor dahil nakakaya. Dahil matagal na po akong dinagaano. No? Pero ginagamit po tayo ng Panginoon sa Canada po, sa church po ng JL po doon. Ako po ay isang musician at hindi po ako nagpapastor doon. Ako po ay natasang maging part ng music ministry kasi syempre by requirement masyadong mataas ang requirement nila pagdating sa pagpapastor. Kailangan nag-take ka ng nung kanilang BSME ba yun? Yung kanilang Bible school. But anyway, ang paglilingkod naman po pa sa Panginoon ay hindi po nagiging hadlang kung nag-aral ka o hindi. Amen? Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, ang kailangan mo lang sumunod. Amen? At sa pagsunod mo, kailangan mag-aral ka rin. Mahirap yung susunod ka na hindi ka nag-aaral. Amen? So, sino po yung mga nagba-Bible school dito? Isa? Sana marami, dalawa. So, kasi po nung ako po ay nagsimula, ang naging impluwensya ko po ay mga kapwa manggagawa din po, mga pastor din. Ako po ay pumasok sa International School of Ministry, which is yung Bible school na based sa US. And yung mga panahon yon si Pastor Josh ay nasa kabilang mundo pa. Iba pa ang linyahan niya noon, iba pa ang linyahan, nasa worship team siya, sama ng mga kasama ko dati. Kung mag-alala, di kita ilalaglag. Dahil ako po ay nagalak dahil sabi ko nga, nung nag-usap kami ni Pastor Joshua, sabi ko, kita mo, nung time na there's always every time na magkakaroon ng transition, nagkakaroon ng succession. Nung panahon ng ako po ay nawala, hindi naman nawala na no? Nung ako po ay nagpunta ng ibang bansa, ang isa po sa pinaka-struggle ko is, sino may iwan dito? Yun. Yung church na matagal mo nang inalagaan. Sabi ko, paano, Lord, paano po yung paano yung magiging paano yung church? Kasi halos mga kasamahan ko nasa abroad na. Yung isa nasa New York, isa nasa Japan, yung isa nasa UAE. Halos kaming mga hindi ko ina-expect na yung sabihin natin yung isang laging kasama ko na nag-isa na kasama ko, siya pala yung hahalili, si Pastor Joshua. And nagulat ako, pati si Pastor Jonathan ay pastor na pala. nagulat ako. Pastor na rin pala. Kasi sabi ko sa inyo, ang gawain ng Panginoon ay mananatili hanggat meron siya itinatayo. Amen? Walang makasisira ng gawain ng Panginoon hanggat meron siyang itinatayo. Tingnan mo nga yung nasa katabi mo. Sabi mo, ikaw na yung susunod. Kayo na susunod. Lalo na yung mga generation ngayon, napakapalad nyo. Yung generation ngayon, ngayon mix na eh. Dati, patandaan dati eh. Ngayon mix na. May mga bata na nakakatuwa naman po na, ayan, sila Sister Josie hanggang ngayon dinagamit, sila Brother Bong, ang pangalan, sorry Brad, asawa ni Sister Che? Brother Francis, sorry. Si Brother Bong, Pastor Bong, nakataba po ng puso na lahat po ng mga naiwan nung umalis ako ay tumayo at nanatili. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ha? 2 minutes pa? May timer pala rito. 2 minutes. Okay. Anyway, siguro po bago ako, kasi wala pa, no? Sorry naman, ha? Okay. Okay na. Ngayon po ay araw ng, okay? Huwag ka ma-stress. Okay, ngayon po ay araw ng mga nanay. Yan. Pakibati nga po yung katabi nyo. Huwag yung tatay, ha? Baka sabi, Happy Mother's Day sa tatay. Pakibati yung mga nanay ng Happy Mother's Day. Ayan. Happy Mother's Day.
Huwag naman mag-iisnaban. Baka mamaya, oy, tingnan nyo yung katabi nyo. Baka mamaya may binabati, wala namang katabi. Delikado tayo dyan. Okay. Baka, alin dito? Ito? Okay. So, ang akin pong, ang tema, ewan ko ba bakit na, pag ako'y napupunta rito, may mga event. Nakaraan, Christmas party, ako'y nag-speak. Ngayon naman, Mother's Day. Ngayon, ang akin pong tema sa umagang ito ay may kinalaman po sa mga magulang or sa mother. Pero, may
makuha mo yung kursong gusto mo. At yung niloan mo, kailangan mong pagtrabuhuan. Ganon kahirap. Dito, 25 years old, 30 years old, nasa magulang pa. Di ba? Kasi nga, ganon tayong magpahalaga sa anak natin at sa magiging anak ng anak natin. Amen? Mahal ba natin mga anak natin? Amen. Doon sa mga binata at dalaga, remember, galing po ako dyan. Ako'y minsan ng binata, hindi dalaga ha. Minsan na akong binata. Nung ako'y naging magulang, mas nakita ko yung pagpapahalaga ng isang magulang sa kanyang anak. Na kahit kailan, dapat hindi mawawaglit sa isipan mo. Hindi mawawala sa isipan mo ano man yung sitwasyon na pagdaanan niya. Ngayon, sabi rito, sacrificial and unconditional. Yung, ito po ay nagpapatunay or nagpapakita sa atin na yung ating pagsasakripisyo at ang ating pagmamahal sa ating mga anak, kailangan may kasamang enduring love. Hindi pwedeng mag-sacrifice ka lang hanggat kung wala namang hindi nag-i-endure yung pag-ibig. Kasi nangyayari nan, magiging ano na lang magiging parang obligasyon na lang. Kapag ang pag-ibig hindi nag-i-endure, nagiging obligasyon. Amen? Ganun din, kung ang pag-ibig nyo sa iglesyang ito, sa church ang tawag dito, pinagkatiwala sa ating Panginoon ay walang kasamang pagmamahal, nagiging obligasyon lang. Kapag ikaw, segue ko ng konti kasi hindi po pwedeng Mother's Day at the same time walang kinalaman sa atin. Dahil, remember, tayong mga magulang ay part din ng church na ito. At ano man ang nangyayari sa atin, nangyayari sa church na ito. Amen? Kung ikaw ay walang pagmamahal dito, di mo mahal ang ginagawa mo, ang ministeryong pinagkatiwala sa iyo, lahat yan obligasyon. Pag walang pag-ibig, ano nangyayari? Obligasyon. Parang ginagawa mo na lang siya dahil sinabi sa iyo. Walang enduring love. Parang nagiging obligatory na lang. Kung sila Pastor Jonathan, Pastor Joshua ay umakyat dito at wala silang pagmamahal sa mga miyembro ng church, ito ay magiging obligasyon na lang. Na parang, sige, gagawa ako ng sermon. After that, tapos na, Sunday, sige, balik na ulit sa Monday to Friday, normal business. Ito po ang tandaan natin, na tayo bilang mga magulang, mga nanay at mga tatay, kung wala pong kahalong enduring love ang ating ginagawa, ito po ay nagiging sakripisyo na lamang. Or nagiging obligasyon. Dahil ginagawa mo na lang siya dahil kailangan mong matapos o kailangan mong ma-deliver yung dapat mong gawin. Yun lang po. The same as our biological mothers. Self-sacrifice means giving our self-interest. Yung self-sacrifice daw po ay nagpapaubaya ng sarili nating interes. Di ba? Totoo ba yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa? Totoo ba yun? Di ba? Sa mga magulang, isusubo na lang, pero ibibigay pa sa anak. Dahil nga, doon sa kanyang tinatawag na sacrificial and unconditional love. Ibibigay na lang, kakainin na lang niya, ibibigay pa niya sa anak niya. That means giving up self-interest in order para mag-advance yung gusto niyang mangyari o yung gusto niyang mangyari sa kanyang anak. So, self-sacrifice o yung tinatawag na unconditional love is kind of an affection without any strings attached. Intindihan niyo ba yun? Intindihan natin, amen? Ang unconditional love ay uri ng pag-ibig na walang kasamang kapalit. No strings attached.
No strings attached. Walang ine-expect. Walang reward na gustong matanggap at walang halong limitasyon. Ganon po ang unconditional love. Tandaan nyo, ang unconditional love ay walang hinahangad or ine-expect. Walang pabuya na gustong tanggapin at walang limitasyon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang limitasyon. Yan. Ganon din sa ating paglilingkod. Wala pong kasamang expectation, walang kasamang pabuya, at walang kasamang limitasyon. Kaya po ba nating limitahan ng Diyos? Kaya po ba nating limitahan ng Diyos? May narinig akong amen eh. Hindi. Hindi po natin kayang limitahan ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa ay dapat samahan natin ng pagsasakripisyo at walang kondisyon. Amen? Tulad po ng mga magulang natin. Ginagawa nila ang lahat ng bagay, ginagawa nila ang lahat ng sakripisyo para lang maging maayos ang buhay ng ating mga anak. Amen? Kaya saludo tayo sa mga magulang, sa mga nanay. Mga tatay, palapakan nyo nga yung mga nanay. Yan. Yan. O siyempre mga anak, palakpakan nyo rin mga nanay nyo. Oy, hindi ko sinasabi ito na palakpakan nyo sila kasi dahil sinabi ko palakpakan nyo. Kung ano man yung gagawin nyo sa inyong mga magulang, dapat buong puso. Hindi yung napilitan, hindi yung may nagsabi lang sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. Amen? Okay, sumunod po, Isaiah 49:15. Never can a mother forget this nursing child. Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would not forget you. Alam niyo yung kantang hindi kita malilimutan? Na lagi nating naririnig pag may karo ng patay na, hindi kita. Ayun yun. Akala nyo kanta siya? Hindi lang siya kanta. May meaning po yun. Ito po yung sa Isaiah. Na malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na galing sa kanya? Sanggol. Ayan. Na galing sa kanyang sinapupunan. Kaya ba niya itong talikdan? Hindi. Kaya ba? Mga magulang, nanay? Hindi. Mga tatay? Ang lakas ni brother. Nag-isa. Remember, ito pong mga passages ito na binabasa ko is hindi lang para sa mga magulang na nanay. Ito para sa mga tatay din. Nasabi doon, makakalimutan ba ng ama? Bakit hindi ba kayo nag-nurse sa mga anak ninyo? Ang pag-nurse, hindi lang yung pagpapa-feed. Pag na-nurse sa bata, sa anak, ay pagkarga, pag-alaga. Pag pagod na pagod ni nanay, alangan naman, dito muna ako. Mobile muna tayo. Di ba? Pagod na pagod ni nanay. Ganun. Hindi na nakatulog ang nanay. Ang nanay, ay bags niya, kala mo, bulkan na. Tapos ang tatay, kaya mamamatay na yung yung tao ko Di ba? Pag natalo, mag-aaway pa. Di ba? So, ganun din po tayo mga tatay. Huwag natin kalilimutan ng ating mga anak. At huwag din natin kalilimutan ang ating mga asawa. Pag nakita mo pagod na sila, baba ang cellphone, ikaw mag-alaga. Amen? Amen? So, anong oras? Ilan bang minuto ako? Kasi doon sa Canada, umabot ako ng sa bagay, gabi na doon. At siguro napapanood ni Mrs. Sabi ko, panoorin mo to. Kaya tayo po napapanood sa Canada. Ayun. Mother's love is a reflection of Jesus because it is nurturing and comforting.
Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay tulad ng ina. Ang pag-ibig daw po ng Panginoong Hesus ay tulad ng isang ina, which is it nurtures and it comforts. So, pagpapakita po ito ng tenderness, pagiging tender-hearted po ni Jesus Christ sa atin. As a mother, sabi rin sa Isaiah 6:13, as a mother comforts his child, so will I comfort you. And you will be a comforter over Jerusalem. So sabi rito, as a mother comforts you, tulad ng ina na nangangalaga sa iyo, so will I comfort you, sabi ni Jesus Christ. So will I, sabi ng Bible. Ganon din daw siya mga alaga sa atin. Tulad po ng ating mga biological mother, during the time of our deepest hardship in life, yung mga anak, pag sinabi natin deepest hardship in life, ano yon? Ano yung pinakamalalim na pangyayari sa buhay mo? Hindi ka nabigyan ng baon? Di ba? Ewan ko. Ewan ko ngayon, sa generation ngayon, ano ba yung mga hardship in life ng mga kabataan ngayon? I know. Parang lahat yata ngayon, spoon-fed na. O order ka sa ganito, isang tawag lang. Pupunta kasi sa lugar, isang text lang. Andyan na si Uber, andyan na si Move It, andyan na lahat. Pero sabi po rito, during the hardship of life ng ating mga anak, our mother o mga ina is very present in times of need. Do you agree on that, mga nanay? Lakas. During the time of their despair ng mga anak, ang nanay ay laging naandyan. Pag nawala ng trabaho ang anak, anong ginagawa ng nanay? Okay lang anak. Marami pa dyan. Di ba? Ano pa? Kapag walang ulam, I remember nung kami po ay unang lumipat from Daang Reina to Park Homes, siyempre nag-a-adjust pa kami, wala pa kami ulam. Pupunta pa ako kala nanay. Siyempre, hindi naman walang pang ulam, kundi siyempre nag-a-adjust ka. Dahil kalilipat mo lang. So, may mga ganon. Pagka kailangan namin, walang mag-aalaga kay Japoy, sa anak namin, which is 21 na ngayon, tanda ko na, no? Pumupunta kami sa kabilang bahay para tingnan nila nanay. Dahil yun yung mga time na si Mrs. ay nagtatrabaho at ako ay nasa church, lalo-lalo na pag may practice. Siyempre, hindi ko naman pwedeng dalhin si Japoy sa church habang nagpa-practice. So, nadala ko doon sa bahay at doon ko iniiwan. So, yun yung mga time na kapag kayong mga anak, tayong mga anak ay nakaka-feel ng despair o pag hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung anong gagawin natin sa ating mga buhay. Nandiyan ang mga nanay para igabay tayo. Tulad din po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Na kapag tayo po, biyang tayo mga Kristiyano, wala tayong ibang matakbuhan. Sino ang tatakbuhan natin pag wala tayong pera? Bombay? Unang-una, syempre, wisdom from the Lord. Hindi agad na, walang pera. Anong gagawin natin? No, andun si Sing. Nagmumotor. Antabayan na natin. Tapos pag hindi nakabayad, sisisihin ng Lord, Lord, bakit itong pinagdaanan namin? Di ba? Ask wisdom from the Lord. Kami po, hindi dahil kami nasa Canada, kami ay marangya na. No. Kami may mga loans din. May sasakyan kami binabayaran, may bahay kaming inuupahan. Pastor, right? Ganun. Nasa Canada ka na, nangungapa ka. Iba po ang takbo sa Canada, iba rito. Doon ay wala kami magulang na pwedeng tirhan ng bahay na pag wala kami andun, talagang nakakayod ka. And sa awa at habag po ng Panginoon, kami po nakakasurvive. We've been there for 13 years already.
And we still surviving. And bakit ko po sinasabi to sa inyo? Dahil, pag-comfort po ng Lord ay nandun. Na despite na ang aking misis ay nagkaroon ng mild stroke, nandito ako. Yung iba sinasabi, ba't aalis ka, nagkaroon ng mild stroke ang asawa mo? Alam ko na hindi siya pababayan ng Panginoon doon. At nga, actually, nanonood siya ngayon. Tandaan po ninyo, ang Panginoong Jesus always nurtures us. He always comforts us. Tulad po nating mga nanay, we nurture and we comfort our sons and daughters, our offsprings. Pero po may tanong. Tayo po, bilang mga anak, ito po i-address ko sa mga anak. Kala nyo, sa nanay lang ha. Ito po i-address ko sa mga anak. Kailan po ba natin na-feel na inabandon na tayo ng ating magulang? Aking question, di ba? Kailan ba natin naramdaman na inabandon na tayo ng ating mga magulang? Maaring feel natin na inabandon na tayo kasi hindi nabibigay yung gusto natin. Hindi na pag-aabandon na. Kailan po ba natin ito naramdaman? Maaring ang iba sa atin ay may ibang sitwasyon sa buhay. Maaring ang iba sa atin ay nakakaaluwan o sabihin natin sapat ang kabuhayan. Pero pag dumarating po ang isang unexpected na situation, mga anak, kailan po ba tayo iniwan ng ating mga magulang? That reminds me of the song, Kailan Ka Iniwan ng Diyos. Alam niyo yung katang yun? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Ano pa yon? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't, ano sabi doon? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Ganun din po sa mga magulang natin. Ang mga magulang natin, ang nanay natin, they're not all-knowing. Pero, hello, sabihin nyo sa kanila kung anong kailangan ninyo. Sabihin nyo. Because they're there to nurture and to comfort us. Sa mga magulang naman po, sa mga nanay, sa mga tatay, hindi po lisensya na ipadana sa kanila ang naranasan natin. Kung tayo, nung panahon na yon ay salat, walang oportunidad na dumarating at tayo ay nawalan na ng pag-asa, hindi po lisensya tayo bilang mga magulang na iparana sa kanila ang naranasan natin. Amen? Kung sa tingin mo, salat ka, kung sa tingin mo, lalo na sa ito mala pelikula, na iniwan, pinabayaan, dahil nga sa iniwan ka't pinabayaan, ganun na rin ang gagawin mo sa anak mo. Iiwanan mo na rin at pababayaan. Amen? Kita niyo yung palabas ngayon sa TV. Tulpo. Anong laman? Sabi nga nila, ano daw? Kasal now, tulpo later. Abe, yun ang kasi lahat na makikita mo, hiwalayan, awayan, babawiin ko yung ko, yung ininvest ko.
Huwag po sana ganun. Remember, ulitin ko po, hindi po lisensya na iparanas natin sa ating mga anak ang naranasan natin. At kung magkaganon man mga anak, hindi lisensya para i-disrespect mo ang magulang mo. Amen? Mga anak, lahat ba dito mga magulang na, wala na yatang anak eh. Hindi rin po ito lisensya para i-disrespect ang inyong mga magulang, lalo ng inyong ina. Sunod po. Sabi po rito, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is the gift that the world cannot give. So don't be troubled or be afraid. Dahil yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Mga nanay, parang ako si Willie rito, nanay, di ba? Mga nanay, sabi po rito, ang ibibigay po raw ko sa inyo ng Panginoon ay ang peace of mind and peace of heart. Mas maganda pa yon kaysa sa pera. Ang pera nawawala, ang peace of mind hindi. Ano ba yung peace of mind? Kapiraso ng utak? Hindi. Ano ba yung peace of mind? Yung kapayapaan. Yan. Nilinaw ko lang, baka mamaya, peace of mind eh. Kapiraso daw ng utak, peace of mind. And peace of heart. Ibig sabihin, yung natutulog ka na wala kang kagalit. Amen? Masarap kaya matulog nang walang kagalit. Amen? Lakas ng amen ah. Masarap matulog na wala kang iniisip kundi pagising mo sa umaga, magandang gising mo. Sabi nga, every gising daw is a blessing. Ewan ko, kanino ka narinig yun eh. Diba? Masarap po na ang peace of mind o yung kapayapaan na ating tinatamasa ay kapayapaan po na galing sa Diyos. Mas mamahaba daw ang buhay kapag mapayapa ang ating puso. Amen? Dahil pag hindi payapa ang puso mo, maaga kang mamamayapa. Lalo na, pag hindi payapa, may stress, ano pa? May sakit. Lahat ng klaseng diyan na papasok yung ano ba to? Yung mga stress-related na sakit sa puso, sakit sa kalooban, sakit sa bulsa, lahat yan. High blood. Di ba? Thank you, Lord. Hindi pa ako high blood. Pero nakakataba po ng puso na tayo ay may kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? Ang mga mother daw po ay life giver. Amen? Totoo ba? Sa sinapupunan pa lang, yung kung ano kinakain ng nanay, yun din ang kinakain ng bata. Diba? Pag nag-soft drink si nanay, nagsusoft drink ba si bata? Oo. Sabi nga nila, pag buntis daw, pag nag-soft drink si nanay, sumisipa daw yung, kasi yung sugar, nag-kick in. Nagiging masyado malikot. The mother, tulad po ng Jesus, she's a life giver. Romans 8:38-39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Do you agree on that? Neither death nor life, neither angels nor demons, neither neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God. 39, no power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God, and that is revealed in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us sa pagmamahal po ng Diyos. The same thing as tayong mga anak, nothing can separate us from
sa love ng ating mga magulang, ating mga nanay. Sige na nga, nanay na. Kasi Mother's Day. Walang makapag-separate sa atin. Ano't ano man, magkaroon man ng mag-fall short man ang inyong mga magulang o magkaroon man ng pagkakamali, nothing will separate that love, yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kung wala ang iyong ina, wala ka rito. Amen? Ang lakas ng amen ng mga nanay. Kung wala ang mga nanay, wala ang mga anak. Remember, pag nilabas, may nakakadikit na pusod. And that connects from the mom's womb to our belly. Pinuputol na lang yon dahil hindi mo pwedeng bit mong anak ko, yung pusod, nakadikit pa rin. Siyempre, pupulupot na, anak ha, pulupot muna natin ha. Hindi, puputulin siya para, siyempre, for the sake of yung medical purposes, no? Pero, yung pagputol na yan, hindi yan nagsasabi na, tapos na ang aking obligasyon sa iyo. Our mom, the mothers, are life givers. Kailangan na niya ng nurture. Amen? Life giver. This speaks about the mother as a sustainer. Remember, sustainer. Pag sinabing life giver, si sustain. Pag sinabing sustain, nagpapanatili. Nagpapanatili ng nagpapanatili ng kaayusan sa bahay, nagpapanatili ng nag-aaral, nagbabaunin. Ang nanay ang tinatawag na Department of Budget and Management sa bahay. Ang nanay ang Department of Health. Department of Health. Ano pa? Lahat ng departamento ng gobyerno, meron ng nanay. Department of Health. Pag may sakit, may lagnat ako, bumili ka nga ng Sprite doon o kaya Royal. Di ba? Di ba? Ewan ko, naabot ng mga bata ngayon, ha? Pag may sakit, bili ka ng Sprite o Royal. Magagaling naman. Di ba? Di ba? Pag may ubo, lagyan daw ng Vicks yung paa, lagyan ng medyas. Department of Health. Di ba? Ano pa? Pag walang baon, papasok sa school, walang baon. Department of Finance. Di ba? Bibigay. Tapos ano pa? Department of Budget and Management. Iba budget. Itong babaunin mo, itong pagkain natin sa bahay, gano'n. Ang dami. Hindi po ganun kadali. Kung ang tatay ang ways and means, ibig sabihin tagahanap ng pagkukunan, ang nanay ang Department of Budget and Management. Ang nanay hindi lang po nananatiling ilaw. Hindi lang po sila nananatiling ilaw, nananatiling Department of Budget and Management tsaka Department of Finance. Ayan. Siya po yung nagkikreate, nagsusustain, nagbibigay ng protection. Kaya po sabi rito sa Romans 8:38-39, nothing can ever separate us from the love of God. Makita niyo yung pagkakapareho? Ang nanay sa anak, nothing can separate you from your mom, from your biological parents. The same thing as what Jesus has said, nothing can separate us from the love of God. Ang karakter po ni Jesus ay karakter ng isang puso ng ina. Ganda pakinggan, no? Yung karakter ni Jesus ay karakter ng puso ng isang ina. Paano po natin nasabi yun? Jesus is our what? Jesus is our refuge. Ang muog. Kapag ka dumarating sa punto na, sabi ko nga kanina, pag wala ka ng matakbuhan, mga anak, sino tinatakbuhan ninyo?
Sino? Mga anak. Hello, mga anak. Sino tinatakbuhan nyo pag wala na kayong mapuntahan? O, nanay. Jesus is our refuge. Psalm 36, 7. How precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings. Remember that. Kung si Jesus, He is our refuge. Ang ating mga nanay, mga anak, tandaan nyo to, they are our refuge. Pag wala kang matakbuhan, sino ang tinatakbuhan mo? Pag ikaw ay nasaktan, alam mo yung, pag nadapa ka, nung nadapa ka, sino ang unang binanggit mo? Tatay daw. Tatay daw. Aray, syempre. Pero may nanay. Sino unang, di ba? Pagka tinuturuan yung bata magsalita, anong pinakamadaling sabihin? Mama. Bakit ka mo? Kasi pag sinabi mong papa, kakain yun. Di ba? Papa. Di ba? Malilito siya. Pag papa, kakain pala. Kaya mas madaling sabihin yung mama. Kasi mama, alam nila na mama is nanay. At nung pinanganak sila, ang tawag doon is kangaroo care. Na inilalapit yung bata doon sa nanay para maramdaman pa rin niya yung init nung katawan ng kanyang nanay. Psalm 23:4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are the closest beside me. Your rod and your staff protects and comfort me. This is about the refuge of God. The same thing as ating mga nanay. Even though we walk in the valley of shadow, not on death, but on death, utang. Gawin natin gano'n. Although wala sa Bible, nire-rephrase ko lang. When you walk through the valley of the shadow of the utang, do not be afraid. Sabi, do not be afraid kasi ang nanay daw ang maraming hindi agree rito. Ang nanay daw magbabayad ng utang. Hindi, ibig sabihin, pagka dumarating sa punto ng balaka, the valley of despair, your parents or mga magulang mo, laging nandyan. They will protect and they will comfort you. Same thing as what Psalm 23:4 says. Jesus is our refuge. Jesus is our safe place. The place of comfort through our dark times. And our mothers, our biological mothers, are our refuge. Sila po ang ating muog. Sila po ang ating safe place. Sila po ang nagko-comfort sa atin kapag tayo ay may pinagdadaanang mabibigat na suliranin. Do you agree with that, mga bata, mga anak? Amen? Palakpakan nga natin ating mga nanay. But remember, there is a warning. This serves as a warning. Kahit sabihin na natin iyan, nabasa natin. Pero po may warning. Parents, take note of this. Do not let yourself, huwag niyo pong hahayaan ang sarili niyo na maging lugar ng discomfort. Huwag niyo pong hahayaan na tayo, bilang mga magulang, ang maging rason para makaramdam o makaranas ang ating mga anak ng darkest moment. Tandaan niyo yung kaninang sinabi natin? Nung sinabi ng Diyos na, let us create man according to our own image. Inihipan niya. So yung quality
o yung attributes ng Lord o yung kung ano yung meron siya, meron din tayo. Hindi tayo Diyos, pero yung quality, yung karakter na meron ng Panginoon, meron tayo. May katangian, meron tayo. Sinasabi ko po ito dahil maraming mga magulang ngayon, I'm not saying all, pero base po sa aking pag-oobserba, even dun sa Canada, pinababayaan na nila kanilang mga anak. Nagiging place of discomfort ang mga magulang. Nagiging place o nagiging sila ang nagiging dahilan bakit napupunta sa darkest place ang kanilang mga anak. Daming turok-turok na ganyan dahil pinabayaan. Mapalad po tayo mga kapatid dahil tayong mga Pilipino hindi ganun. Hindi tayo pabaya sa ating mga anak. Kahit anong mangyari, ang anak ay anak. Amen? Mga anak po, ito rin naman ay nagulat sila eh. Mga anak naman, ito po ay isang mag-serve din ng paalala sa inyo. Ang sabi po dun sa Ephesians 6, 1-3, ang sabi dun, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. At yun din po kasi ang sinabi sa 5th commandment. Di ba? The honor your father and your mother. Obey your parents in the Lord. Sinabi po rin sa Colossians 3:20, yung obeying parents daw, ang pag-obey natin sa ating mga magulang, ay nagpi-please o nagbibigay ng, ang tawag ng please, sorry, yung Tagalog ko na iba na eh. Kaluguran. Yun, salamat. Nagbibigay ng kaluguran sa harapan ng Diyos. Sabi doon, children, obey your parents and the Lord, honor your father and your mother. But parents, tandaan ninyo, pag sinabing honor your father and your mother, may nakalagay sa Bible, honor your father and your mother. Pero sabi doon, meron siyang limit. May limitasyon ang submission, pagsasubmit ng mga anak sa inyo. Ano yun? Sabi ng mga bata, may limitasyon pala. Babawi kami. Sabi doon, may limitasyon. Pero ito, tandaan nyo ha. There is a limitation when it comes to submission. Be reminded, tayo pong mga magulang, na ang ultimate authority pa rin ay ang salita ng Diyos. Amen? Nung sinabing obey your parents in the Lord, honor your father and your mother, yung submission only applies kung ang instruction ay base sa righteousness at kahit kailan hindi magko-conflict sa sinasabi ng salita ng Diyos. Paano magsasubmit ang anak mo kung inuutosan kang bumili ng sachet? Hindi masuka. Meron ko mo na yun. Bigyan mo na lang ako ng ganun pag ano na ha. Okay. Paano susundin ng bata kung against naman pala sa will niya yung pinagpautos mo? Remember, submission has a limit. Naglilimit lamang ito kung ang submission ay naaayon sa righteousness at hindi kahit kailan nagko-conflict sa sinasabi ng Scripture. Kapag ka may mga bagay na inutos sa iyo at hindi sumusunod sa sinabi ng Scripture at hindi nagdudulot ng righteousness, it's up to us. Same thing sa church. Obey your parents in the Lord. Who are your parents in the Lord here? Sino po? Your parents in the Lord are the pastors. Kapag hindi kayo nag-submit,
Kahit ng mga pastor yan, may limit. Ang limit nila, still, righteousness and in accordance to Scripture. Kapag tayo bilang mga miyembro ng church ay hindi nag-submit sa ating mga parents in the Lord, it creates chaos. And when chaos comes, there's always an opportunity. Ano bang ibig ko sabihin? When chaos comes, there's an opportunity. Kapag may kaguluhan, nagkakaroon ng tinatawag na pananamantala. Always remember that. Mapapamilya man o mapa-church. If there is a chaos, there is an opportunity. That's why sinabi, submit to your parents in the Lord. Revelations 21:4. He serves as a final comfort. He will wipe every tears from their eyes, and there will be no more death nor sorrow, crying or pain. All these things are gone forever. Tulad ng mga magulang natin. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, they will wipe our tears. Napakapalad ng mga bata ngayon kung diyan pa mga magulang ninyo. Alam nyo, when you start obeying or giving honor to your parents, you're giving honor to God. Amen? Kaya pag mga anak, pag sinabing magugugan, anong gagawin? Saka gagawa ng assignment. Hindi. Pag sinabing maghugas ng pinggan, hugas ng pinggan. Wag lang daw pinggan, pati daw kaldero. Di ba? Pag kung ano inutos sa inyo, gawin nyo. Because obedience is better than secret love. Kaya naman Pagpapala, maganda. Yeah? Okay. He is our final comfort. He will wipe our tears. Mom breaks whenever they see their child struggling. Tama po ba? Nakakaramdam mo ba yung mga nanay na nag-struggle kayo na parang nadudurog ang puso nyo kapag yung mga anak nyo nag-struggle? Diba? Nakakadurog ng puso. They wipe away their tears and they comfort them in times of their pain. Ganon tayo bilang mga magulang. He is our gentle protector. Sabi po rito, Matthew 23:27, Jesus says, how often I have longed to gather your children together as a hen gather his brood under the wings, but you were not willing. Para daw, ang pagmamahal daw ng ina ay tulad ng isang inahing manok. O pagmamahal ng Diyos ay tulad ng isang inahing manok na itinatago niya sa kanyang mga... Nakita niyo na ba yun? Kung paano alagaan ng nanay ang kanyang mga sisiw? Itinatago. Ganon din ang mga magulang. Itinatago. Hindi pag may utang may utang, tatago natin. Hindi ganon. Tatago sa nanay. Itinatago niya sa kanyang lilim. Because that serves as a comfort. As a mother, be the source of protection, not exploitation. Ulitin ko po. As a mother, be the source of protection, not exploitation. Marami po ngayon, lalo na sa internet, live, na-exploit yung mga anak para lang para kumita. But be the source of protection, not exploitation. In closing po, God's love is even stronger than a mother's love. Remember that God's love is ever stronger than a mother. God's love is nurturing, comforting,
enduring, steadfast, and never ceases. I pray sa mga oras na ito, sa ating pong narinig, sa ating pong natanggap sa mga oras na ito, let us be reminded. I pray that this becomes an eye-opener sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga younger generation na nalilimutan kung paano maging magulang. Lalo na yung mga younger generation ng mga parents ngayon. Because of the rampant social media na nangyayari, nalilimutan ng anak, nalilimutan ng pamilya. Let us ponder, pag-isipan natin mabuti. Let us evaluate bilang mga nanay, bilang mga anak, bilang mga tatay. Let us evaluate ourselves na ang ginagawa ko pa ba ay naayon pa rin ba sa original na plano na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? And as we re-evaluate, let us come boldly to the throne of God. Kung ano man po yung mga kakulangan, kung ano man po yung mga hardship na nadadaanan natin, mga anak, mga magulang, remember, there is only one refuge na pwede nating takbuhan. And that's God, the refuge of God. Can we all stand up po? Can we all close our eyes and think about the things that we've been through, mga pinagdaanan natin sa ating mga buhay. Think about our relationships to our sons and daughters. Isipin po natin, Lord, kung may pagkukulang man ako sa mga oras na ito, punuan mo yung pagkukulang na yon. Kung meron man akong mga bagay na nag-struggle ako sa aking mga anak, na hirap ko silang dalhin sa church, hirap ko silang pangaralan dahil sa sitwasyon na kung anong meron ngayon sa mundong ito. The only thing we can do for now is to ask God ngayon po ang panahon. Hindi bukas, hindi sa makalawak. Ngayon po ang panahon. Kung dala niyo yung mga anak niyo ngayon, pwede ba tabihan niyo yung anak niyo? Sige po, wag po kayo mahiya. Kung nandito yung nanay, tatay niyo, tabihan niyo. Sige po. Alam niyo, pinaka-the best na gawin ngayon. Mga anak, ipanalangin niyo ang inyong mga magulang. Can you do that? Ngayon? Right now?
Can we just start praying for our parents? Hallelujah. Oh Lord, just want to worship you, Lord God. As we go deeper, Lord God, sa mga oras na ito, let us be reminded, Lord God, that who you are. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkamahaba-hagi, kami sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, Diyos kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakababahagi, sa pagkakabig kami sa kawalan ng pag-ibig sa isa't. Pag-isahin mo, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin, bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo, isahin mo ang laman ng aming isipan. bigkisin, Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, Maghari ka sa aming buhay. nagsusumamo, nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakabig, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. pag-isahin mo Ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa awitin po natin ito bilang isang iglesia. Pag-isahin mo ang laman. O Diyos, narinig mo ang panalangin ng bawat isa. Isahin mo ang laman ng aming isipan. Patuloy mong bigkisin, O Diyos. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. unite this church, Lord. Isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa Nais ko po
ang laman ng aming puso. Come on, cry it out to the Lord. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maaaring ka sa aming buhay. Pwede po ba natin kantahin to? Kantahin natin ng buo sa ating mga puso. Hindi dahil may lyrics. I remember last Sunday, sabi po ni Pastor Joshua, yung song na Heart of Worship, ginawa siya not because of the music instruments, not because of the talent, but right now, ang gusto ko pong mangyari ngayon sa mga oras ito, as we sing this song, parang sinasabi ito, dinideclare nyo to sa Panginoon, na Lord, pag-isahin mo ang aming mga puso. Pag-isahin mo yung puso namin sa aming mga magulang. Pag-isahin mo ang aming mga puso sa aming mga kasama sa iglesia. Pag-isahin mo, Lord, ang aming mga puso sa paglilingkod. Pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng Sige po, awitin natin. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming Muli, pag-isahin mo. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka Sa aming buhay. Bigkisin. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa Sabi natin, Jesus, maghari ka sa aking pamilya. Jesus, maghari ka sa aking pamilya. Jesus, maghari ka sa aking buhay, sa aking buhay. Hallelujah. Lord, nakikita mo ang bawat isa nagsasabing, ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Sa ganang aming sarili, wala kaming kayang gawin, Panginoon, liban sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Anuman po yung pagpapagal, anuman po yung struggles in our lives, Lord God, you will be our refuge. You are our refuge. Anumang kabigatan, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa sa mga oras na ito, let there be a reminder that you are our God. And
no one can separate us from your love. For the last time, can we sing again? Pag-isahin mo laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa As a sign of a gesture, can we just hold hands together? Can we just hold hands together? Bilang isa. Alam ko hindi na to part ng mother's preaching, but ito po ang panahon upang iparamdam natin sa bawat isa that we care for each other. Iba-iba man po ang apelyido natin. Tandaan ninyo, isang dugo ang tumubo sa atin. And that binds us together. As we hold hands, can we just sing this song once again? Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo Hayaan mo ang pag-ibig ang kumilos sa oras na ito. bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming Bigkisin ang iyong pag-ibig. bigkisin mo ang laman ng aming puso. Bigkisin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming Bigkisin ang iyong pag-ibig. bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka for the last time, sa aming buhay. tingnan natin, bigkisin. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, Jesus, maghari ka sa aming maghari ka, Jesus.
Hallelujah. 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 Just open your mouth. Give praise to our God. Hallelujah. 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 Hallelujah, church. Come on. Woo. God deserves more than that. God deserves more than that. Amen. Oh, yes, Lord. We give you praise. And we give you glory, Lord. We give you thanks and honor. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Are we blessed, church? Ayan. Ayan, so mukhang blessed na blessed tayo ngayong umaga. Amen. So ngayon po, idadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga ikapo. So kung maaari po ay tumayo po muli tayo para sa ating pagbibigay sa ating Diyos. Ayan, so tayo po ay hallelujah. So let's pray. Hallelujah. Lord, thank you God for this morning, Lord. Salamat, Lord God, sa message ngayon, Lord, na aming napakinggan kay Pastor Joey. Lord God, we pray, Lord God, na itong message na to, Lord God, ay naitanim sa aming mga puso at isipan, Lord God, at sa aming mga kanyang-kanyang paghihiwalay mamaya, Lord God, ay dala-dala namin, Lord, na pagpapala mo ang iyong mensahe, Lord God, sa umagang ito. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, dahil merong church, Lord God, na meron kaming mga pamilya, may mga magulang kami, Lord God, hindi man biologically, Lord, pero spiritually, Lord God, meron kami mga parents, Lord God, na gumagabay sa amin. Thank you, God. Thank you, Jesus. And sa aming pagbibigay ngayong umaga, Lord God, patuloy mong pagpalain, Lord God, at ibalik ito sa kanila, Lord God, with double portion, Lord God. And sa mga may gusto magbibigay, ngunit walang kakayahan, Lord, bless them, Lord God, mightily. And naniniwala kami, Lord, na hindi ka madamot sa iyong mga anak, Lord God, na nakitiwala at nananalangin sa iyo, Lord, sa mga naghahanap, Lord, ng trabaho, Lord, we breakthrough, Lord God, and sa mga may mga business, Lord God, with breakthrough, with financial breakthrough, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, na sa pagtitiwala sa iyo, Lord God, lahat kami ay panalo, Lord God. And salamat, O Diyos, pagpalain mo at ingatan mo, nag-iingat ng aming mga tithes in offering bless Herrera family, Lord God, Tita Jo. And patuloy mo siyang ingatan at siya iyong palakasin, Lord God, sa kanyang health, Lord God. At patuloy, Lord God, ang pagkapala, Lord God, sa buong Herrera family at sa lahat, Lord God, ng bubuo ng Arise Jesus, Lord. Salamat, O God, ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. So, ayan po. Dahil ngayon po ay nagsiselebrate tayo ng Mother's Day, ayan, pwede po ba naming matawagan lahat ng ating mga nanay dito po sa harap? Kayo po ay pagpipray ng ating pastor. Pero syempre po, sige po, wala po tayo sa